Magandang gabi sa inyong lahat ng nakikinig. Kung nasa man kayo ngayon, sa loob ng jeep, sa kwartong may patay na ilaw, pakinggan niyo muna ako. Hindi ko alam kung tama bang ikwento to. Pero sabi nila, ang mga lihim daw, kapag hindi inilabas, kumakain sa loob. At ngayong gabi, ako ang kakainin kung mananatili akong tahimik. Tawagin niyo na lang akong Inigo. 24. Kagagraduate lang. Lisensyado na sa isip, pero hindi pa sa papel. Electrical engineering ang pangarap. Pero sa ngayon, tambay muna sa bahay sa Bulacan. Nag-a-apply. Naghihintay ng tawag na laging, "We'll get back to you." At sa pagitan ng paghihintay na yun, may nangyari sa buhay ko na hindi ko kailanman inakalang mangyayari. At hindi ko rin alam kung paano ko haharapin hanggang ngayon. Nagsimula ang lahat sa isang hardware store. Oo, alam ko, parang hindi seryoso. Parang simula ng biro. Pero ang buhay minsan, ganyan. Pinibigyan ka ng pinakamalaking pagsubok sa pinakaordinaryong lugar. Pumunta ako doon dahil pundido ng ilaw ng banyo namin. Isang simpleng bombilya lang ang kailangan. 2 wattage ang hawak ko. Nagdadalawang isip pa kung alin ang kukunin. At doon ko siya unang nakita. Hindi siya yung tipo ng babae na mapapalingon ka dahil maingay o maporba. Tahimik siyang nakatayo sa may shelf. Nakasimpleng damit. Pero may aura na parang buo. Kumpleto. Parang alam niya kung sino siya at hindi niya kailangang patunayan. Biyuda pala siya. Pero noon, hindi ko pa alam. Ang alam ko lang, may kakaiba sa paraan ng pagtayo niya. Sa paraan ng paghawak niya sa kahon ng bombilya. Parang sanay sa mga desisyong mabibigat. Nagkasabay kami sa cashier at doon siya nagtanong. "Pasensya na ha." Saad niya, bahagyang nakangiti. "Ano bang mas okay? Yung 9 watts o yung 12 watts? Kung banyo lang." Hindi ko alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng dibdib ko. Marahil dahil may pagkakataon akong maging kapaki-pakinabang. O marahil dahil sa paraan ng pagkakasabi niya. Walang arte, walang pa-impress. "Depende po sa laki ng banyo niyo." Sagot ko. Pero kung standard lang, sapat na ang 9 watts. Mas tipid pa. Tumingin siya sa akin na parang may nabuksang pinto. "Ah, ganun ba?" "Opo, electrical engineering po ako." Hindi ko alam kung bakit ko agad sinabi yun. Baka dahil gusto kong maramdaman na may silbi ako. Baka dahil gusto kong may makita siyang halaga sa akin, kahit sandali lang. Nagpasalamat siya. Gumiti. At pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, parang bigla siyang nagdesisyon. Kung okay lang," saad niya. "Kalilipat ko lang dito sa subdivision. Wala pa akong kilala. Baka pwede mo akong tulungan magkabit." Alam niyo yung sandali na yung may tinatahak kang linya at kapag tinawid mo, hindi ka na babalik sa dati. Yun ang sandaling yun. Pumayag ako. Ang bahay niya ay 2 kanto lang ang layo sa amin. Tahimik ang subdivision. Parang may sariling oras. Habang naglalakad kami, doon ko nalaman na 40s na pala siya at galing siya sa US. Matagal nagtrabaho. At ngayon, napagpasyahan niya na dito na lang siya tumira. For good, saad niya, na parang may kasamang buntong hininga. Sa loob ng bahay niya, may amoy ng bagong pintura at lumang alaala. May mga kahon pa sa gilid. May mga gamit na hindi pa alam kung saan ilalagay. Habang inaayos ko ang ilaw sa banyo, ramdam ko ang presensya niya sa likod. Hindi siya nagsasalita. Nanonood lang. At sa katahimikang yun, may namumuong tensyon. Hindi maingay, pero mabigat. Nang matapos ako, nagpasalamat siya. Nag-alok ng kape.
At doon nagsimula ang mas mahaba pa naming usapan tungkol sa buhay, sa pag-uwi, sa pagkawala. Buyuda nga siya, ilang taon na, walang anak. At sa paraan ng pagkukwento niya, ramdam ko na hindi pa tapos ang sakit. Pero natuto na siyang mabuhay kasama nito. Ako naman, ikinwento ko ang takot ko, na baka mali ang tinahak kong kurso, na baka hindi ako sapat, na baka magtagal ako sa paghihintay. Tahimik siyang nakinig. Walang payo, walang sermon, presensya lang. At doon, sa pagitan ng katahimikan at kape, may nangyaring hindi namin pinangalanan. Tumayo siya para kumuha ng pagkain. Doon ko ulit nasulyapan ang maganda niyang humog. Hindi ko alam kahit nasa 40s na siya, ay iba pa rin ang alindog niya. Pagbalik niya, hindi ko napigilan ang sarili ko. Alam mo, hindi ka mukhang 40s. Nagulat ako sa sinabi ko. Napangiti siya. Bakit mo naman nasabi? Kasi ang ganda pa rin ng hubog mo. Diretso kong sagot. Nahalata ako sa mukha niya na parang nahiya siya. Sus, bolero ka pala. Ang totoo niyan, 32 pa lang ako nung nawala ang asawa ko. At wala na akong naging karelasyon pagkatapos noon. Kaya siguro hindi ako losyang. Natatawang saan niya. Talaga? Wala ka na naging karelasyon sa foreigner? Wala no. Tsaka ayoko sa kanila. Natatakot ako. Baka hindi ko kayanin ang manoy nila. Natatawang saan niya. Napangiti naman ako. Hanggang sa nagiging mainit na ang usapan. At maya-maya pa ay naglabas siya ng wine. Eto, dahil natutuwa akong kausap ka. Mag-inom na lang tayo. Hindi na ako tumanggi. Habang napapatagal ang inuman, ay unti-unting nagkakaroon ng tensyon sa pagitan naming dalawa. Hanggang sa hindi ko na napigilan pa ang sarili ko at bigla ko siyang sinunggaban. Umiwas siya. Sorry, hindi ko sinasadya. Ani ko. Napatitig lang siya sa akin at hindi niya na rin napigilan pa ang sarili niya at sinunggaban niya na ako. Mabilis suminit ang mga tagpo. Ibang klase ang pinaramdam sa akin ni tita. Ginising niya ang nagtatago kong init. Gabi na nung matapos kami. Halos mawalan ako ng lakas. Grabe ang taas ng energy mo. Saan niya? Habang nakatingin sa akin. Ikaw rin tita. Hindi ko to malilimutan. Bago kami naghiwalay, nagpasalamat siya sa akin at may nilagay siya sa bulsa ko. Pagdating ko ng bahay at pagtingin ko sa bulsa ko, may lamang pera na 5,000. Nagulat ako. Agad ko siyang tinawagan dahil nakuha ko ang number niya. Bakit mo ako binigyan ng 5K? Bayad yan sa serbisyo mo, sa pagkabit mo ng bumbilya. Ang laki naman ito, tita. Kailangan mo yan, di ba? Naghahanap ka ng trabaho? Kaya tanggapin mo na yan. Isipin mo na lang. Advance payment yan kasi kapag may problema uli ako dito sa bahay, ikaw ulit ang tatawagin ko. Sige po, kahit ano, basta kaya ko. Nagpatuloy ang gano'n naming ugnayan. Hindi araw-araw, hindi lantaran. Parang lihim na kasunduan ng dalawang taong ayaw magtanong kung saan patungo, basta't may pahinga sa gitna ng mundo. Hanggang sa isang gabi, habang nakahiga kami sa sala, tahimik, may tumutugtog na kanta sa radyo, ay bigla siya nagsalita. Inigo, alam mo bang minsan, akala ko tapos ng lahat para sa akin? Hindi ako sumagot. Nakinig lang ako. Hindi kita hinanap, pero dumating ka. At ngayon, natatakot ako. Bakit? Dahil baka hindi to para sa'yo, at baka masaktan ka. Hindi ko alam ang isasagot doon. Bata pa ako. Akala ko sapat na ang damdamin. Ilang linggo pagkatapos noon, bigla siyang naging malamig.
Hindi na niya ako niyayaya. Hindi na sumasagot kagad. Hanggang sa isang araw, inimbitahan niya ako magpaalam. Doon niya sinabi ang totoo. May sakit siya. Hindi na bago. Pero bumalik. At ayaw niyang itali ako sa isang buhay na puno ng pag-aalala at posibleng pagkawala. May mga laban na hindi dapat isama ang mga mahal mo. Saan niya? Umalis ako ng bahay niya na para mainiwan akong kalahati ng sarili ko. At ngayon, bakit ko to kinukwento? Dahil kanina, habang nag-a-apply ako online, may email na pumasok. Job offer sa isang kumpanya sa US. At sa dulo ng email, may pangalan ng reference. Pangalan niya. Doon ko nalaman ang plot twist ng buhay ko. Na siya pala ang tahimik na nagbukas ng pintuan para sa akin. Habang unti-unting isinasara ang sa kanya. Kung nakikinig ka man ngayon, salamat at paalam. Minsan, ang pag-ibig hindi para manatili, kundi para ihanda ka sa susunod mong hakbang. Magandang gabi.